Magandang hapon mga kabay. So ito yung pangalawa kong estimate nitong hapon na ito mga kabay. 39384. Old model po ito na rotary hammer ng DeWalt na 3 mode. Ang model nito mga kabay ay DW566K. Ayan. So ito mga kabay gumagana, pero amoy sunog po yung switch niya. Tsaka minsan daw sabi ng customer minto. Yung hammer niya gumagana, drill, chipping gumagana. Ang problema niya yung bigla na lang daw ngihinto. So ayan, nakasaksak mga kapatid. Ayan o. Huminto. Wala na. Meron na naman. Ayan o, huminto pag inaalog. So titingnan natin mga kabay. Tingnan natin sa ano. Tsaka amoy sunog eh. Amoy sunog siya pero hindi naman masiklab yung motor. Maganda yung andar. So ayan, bubuksan natin. So ayan mga kabay. Binuksan ko po para makita natin yung ano niya. Ayan, tingnan niyo po. Wala siyang kasiklab-siklab, ibig sabihin buo yung armature. Yung nangangamoy ang ititrace natin kung saan. Para siyang sunog na plastic eh. Ayun. Ayan po, kung makikita nyo pag pinipisil ko. Ayan o. Kumislap po yung sa bandang switch niya sa may reverse. Ayan. So wala nang kislap. Isang beses lang. So ibig sabihin mga kabay, dito po ang sira sa kanyang switch. Ito po. Kaya po siya humihinto-hinto. Gawa po nito. Ayan o. Tingnan nyo po. Hindi na po nakapasok yung wire niya sa reverse dahil nasunog naputol po yung pinaka-terminal niya, yung lock dito. Pag sinuksok nyo tong dulo nung wire, meron po yung parang palitersi na manipis na bakal na pag tinusok nyo ng ganun, maglalak siya dito. Yun po yung naputol. Kaya po siya kumikislab. Ngayon, lalagay natin ulit. Ayan yung nakalas. Kung kakapit pa ba siya? Ayun, wala na talaga. Wala na, nabubunot na. So, estimate natin yung switch niya mga kabay. Ayan, didiin na lang natin ulit. Tapos, paandarin natin. Ayan. Wala na siyang kislap dahil nakadiin siya maigi. Ayan o. Nakalas na naman. Pag huminto siya, nakakalas siya. Ayan. Ayan po. Kaya siya huminto dahil nakakalas. Ayan. So itong mga kabay, yung switch niya, buo po yan. Buo yung switch niya. Sira yung reverse. Kaso lang, pag binili mo yan, hindi pwedeng reverse lang bilhin mo. Nakabuo po siya sa switch. So ang estimate natin dito ay switch. So check lang natin yung kanyang carbon mga kabay. So ang carbon pala nito mga kabay, BK28. Yun nga lang, old model na po ito, kaya wala ka na pong mabiling BK28. So ang sinasalpa ko dito mga kabay ay yung pang DW810. Ayan, na grinder. Tapos dinudugtungan ko na lang po yung wire niya para umabot. Ito, parang sa grinder na nga yatang kinabit eh. Kaso lang matigas. Tignan natin. Pinutol na lang yung wire. So kakabitan din natin siya ng carbon brush. Dahil maiksi na rin. So dito mga kabay, medyo ayan, pag
sinisilik mo siya sa chipping, medyo gumagalaw to para siyang babalik. So, pag ganun mga kabay, yung casting nito or bearing housing, yung pinakaikutan nito sa selector, pudpud na po yan. Kaya po siya may gumagalaw siyang ganun. Pero pwede pa naman. Ayan, naglalak pa naman siya. Ayan. So kahit i-estimate natin yan mga kabay, wala na po tayong pamalit. Yung switch na lang, maghahanap tayo ng switch kung meron siyang kaparehas. So may pag-asa pa itong switch niya. Ayan. Kaya pag ito nasira sa loob, yung sa intershaft niya, casting, wala na pong pyesa. Armature, wala na rin. Ang meron na lang natirang pwedeng kung sakaling may nasira, carbon brass, bearing, meron pa, switch. Ayan, kasi yung switch minsan may kamuka, so pwede pang gagawin. Ayan. So estimate natin mga kabay ay switch. Para dito sa DW566 ng DeWalt na 3-mode na rotary hammer old model. So yan lang mga kabay, sa mga gustong magpa-repair mga kabay, punta lang kayo dito sa 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. Hanapin nyo lang po yung Powerman Hardware. So yan lang mga kabay, bye-bye.